Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood. Manalo! Magsaya! Sama-sama sa arena. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood. Manalo! Magsaya! Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Chika sa arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Chika. Ano ba? Hindi Mamaya ako pa. na-inform. Isa pa. Ulitin natin. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus. Astig sa sports. Daw talaga gumaganyan. Astig sa sports. Ganon. Astig sa sports. Hindi ka Ganon. ganyan. Wala kami ng muestra. Anyways, ako mga bangga, talaga nga naman, last Tuesday ay atin ang natunghayan sa mundo ng PBL naman. O, diba? Tuluyan naman tatapos ang semifinal round para sa PBL kung saan nga naman tinalo ng Cherry Tigo by 3 points, o, diba? Or sa 3 games, ang Signal 1 HD. Samantala naman ang PLDT Heaters ay tinalo ang Creamline sa 3 games at 2 loss. Actually, sa 3-2 na score, o, diba? 3 wins sila, diba? Na 3 games. Kaya nga naman sa darating na linggo, tabayanan natin ang maging sagupaan ng natalo ng natalo last Tuesday sa sa semifinal round, the first game, ang Creamline at ang Signal HD. Magsasalpukan naman ang dalawang mag-aagawan ng Ano pwesto. tunog ng salpukan? Plok, ganoon. Alam nga naman ganito.
Halay! Mag-aantabayanan natin kung sino nga ba ang tatanghaling kampiyon para sa taong ito para sa PBA season naman. Pero PBL pala, PBA. Kamusta yung PBA? Nakakaloka ka akla. Samantala naman, aantabayanan natin mamayang gabi kung tuluyan na nga bang makauusad ang Gilas Pilipinas para sa, diba, FIBA Asian Cup na nagaganap ngayon sa Saudi Arabia. Kung saan nga naman nakausad sila ng panalo against sa Saudi Arabia sa score na 95-88 kahapon yan. Kung kaya't nga naman sila ang kumumpleto sa 4 na maglalaban-laban para sa quarterfinal round. Kasi kumbaga kumbaga matagal silang inintay. Yes. Wow, matagal na inintay, di ba? Parang ilang araw lang naman. Nakaabang na kasi ang New Zealand, ang China. Joke niya, react niya. Diba? Ganun kagad, saluhin din yung sarili. Matagal din silang inantay ng New Zealand at inaabangan din sila ng China. Makabawi man lang sa basketball. Di ba yung mga ganyan? Sa mga taga-China, sinungaling din. Correct. Sabi pa naman, kasalanan daw natin kung bakit Bumangga. Diba? Ng Iran at ng Australia. Sabi nga ng ilang kayanin kaya ng Gilas Pilipinas ang maging laro nila mamayang gabi. Diba? Alas 7 ng gabi yan. Para kung tuluyan silang, alam mo yun, kung mananalo sila against Australia, Mare, may chance sila makapasok sa semifinal round na 4 na kupunan na maglalaban-laban for finals. Yes. Ay, naku, nakakaloka. Sana kayanin nila ang mga kangaroo. Diba? Sa Australia. Di tsaka ang lamig yata ngayon sa Australia, no? Oo. Tama ba? Hindi ko lang din alam. Di pa ako nakapunta. Depende siguro kung naka-aircon sila. Oo. Patayin nyo para... But anyways, ako mga panggayang po muna mga kaganapan at inaantabayanan ng lahat ang magiging laban ng Gilas Pilipinas against Australia yan mamayang gabi para sa FIBA Asian Cup na nagaganap ngayon sa Saudi Arabia. At sa iba pang balita, Tikora, pasok! Oy, sabi dito, ano daw? Tambak tayo, Australia. Wala pa. Ayun. Grabe ka, mamaya pang alas 7 ng gabi. Inuunahan na tayo. Pero hindi, kasi yun daw ang prediction ng mga tao Kasi nga, diba, masyado daw malakas itong team na to. Kumbaga natsambahan na lang na napanalo nila ang taga-Saudi. Pero sa Australia, dito tayo magkakaalaman mamayang gabi yan. Correct. Diba? Pero eto, Maria, bronze for Carlos, not Yulo. Oo. Kasi Maria, dinumina ng pambato ng Pilipinas na si World Champion Carlos Jr. Si World Champion Carlos Bailon Jr. ang kalaban na si Islam Korinov ng Kazakhstan para masungkit ang bronze medal sa Wushu Sanda 56 kg men's event ng the World Games 2025 sa Chengdu, China. Ulitin ko, Maria. Ayan, sa the World Games 2025 sa Chengdu, China. Ay, anong labanan dyan? Jet ski? Hindi, Jet 2. Jet Li Holiday. Ano magiging dyan? Tournament? Pagalingan mag-acupuncture? Gano'n? Hindi! Ano ka ba? Ano nga to? Bakla ka ng taon. Pagalingan daw ng acupuncture at bentosa. Wushu! Bentosa labanan. Nag-wushu sila. Ilang ulit ng pinatumba, hindi ng tokha. At pinalabas. Ayan, sa mat ng 2025 Sanda World Cup champion na si Bailon ang Kazakh fighter. Para tuluyang tapusin ang laban sa score na 2-0. Ito ang ikalawang medalya sa unang bronze medal ng Pilipinas sa kasalukuyang desisyon ng The World Games, isang prestigyosang international tournament para sa non-Olympic sports. Ay, in fairness, talagang nga naman. Habang nagbabanggaan sa West Philippine Sea. Umaariba naman sila ng labanan. Yes, sa Wushu. Diba? Hindi Jet Li Holiday. At hindi rin sa pagalingan kung maraming basong mailalagay sa katawan. Bentosa. Sa China ba nag-umpisa ang bentosa? Hindi yata. Sino ba nagpauso ng bentosa?
Teka muna, sino muna nagpauso ng baso? Kasi baso ang pinagbebentose, tsaka yung stone. Hindi kasi, yung sinauna, kung sa Chinese, Stone, di ba? Hindi stone, ano yun? Unggoy? Ganon? Hindi kasi yung mga hot stone. Yung mga, hindi rin. Kasi talaga, ang ano ng mga taga-China, mangkok na maliit. Yun talaga ang inuman. Diba? Ano naman kayo na. Sila yung yun yung unang ginagamit na ng pangbentosa. Yun ganon. Oo. Hindi iniinuman. Bentosa pinag-uusapan natin. Ang layo mo na naman! Kasi sabi mo kasi, kung sino ba na una nag-imbento ng Kaya baso. Nga. Hindi sila nagbabaso nun dahil mangkok ang ginagamit. Oo, pero sino nang una nag-imbento ng bentosa na baso? Ay, siguro sa mga Baka sa mga Indiano, gano'n. Sa Wensya. Bayaran mo kasi yung bato, hindi natin alam kung sino nag-umpisa eh. Siguro yung mga nagtutulak. Bato? Oo. Sandali, tanong natin. Oo nga. Tanong natin sa Hindi. Magbabanggit sa kung ayaw mong matapos. Ay, nako, eto ng kabuuan. Ay, nako, mga pangyayari po yan muna. na nga. Sabay tayo. 1, 2, 3. At yan na nga ang kabuuan ng Chika sa Arena. At diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan sa maganda umaga Metro and Mega Manila. O, diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat siya. Kusama kayong panig ng Metro and Mega Manila sa maganda umaga po sa inyong lahat. Oo. At syempre sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel, ang mga team replays, correct, ang ating mga confidential fans. Hello po sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. O yun ang oras mo mapapanood mamaya yung Baklita sa podcast. Ay, abangan nyo yan. Mamayang hapon na ang episode 1 ng Baklita sa podcast, kung saan nga naman ang ating topic ay ang awayang Vice Ganda at Christy Fermin. Panoorin nyo yan at pakinggan sa Spotify. Correct. Siyempre, powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Pero Mare, nabubore ka ba? Ay, nako, eto na nga. Ako medyo oo eh. Pero pag naboboard ka at hilig mo lang din naman mag-tongits, di ba pa? Well, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real tongits with real people for free. May chance ka din pwedeng maki-split over 34 million pesos na premyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Daily yan, Mare. Daily talaga. Ang makukuhang cash credit, Mare, pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game at pwede mo rin itong i-cash out kagaya ng sabi mo. May dalawang event araw-araw. G ka na ba? G! Naku, bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Diba? G ka na ba sa tongits? Well, tara sa Game Zone. Tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Ayan. At yun na nga. At eto na. Teka lang muna, Mare. Kasi, at eto, Mare,
hindi ko inaasahan na sa linggong ito, sisingilin ako ng katawan ko. Di ba na dami natin puyat nito mga araw. Di ba? Ang daming ganap. Ngayon, since lagari ako sa pagpupuyat, nagkasakit na nga ako. Medyo nag-ano na nga ako. Medyo, ano mo tawag doon? Sinipon at saka inubo. Ano ba yung sinisinyas nito? Ito. Okay. Ginaganong-ganon ako, parang truck. Umatras. Oo. Nakakaloka, pero kasabay nito nakikinig daw ngayon sa atin sina Kenneth Gabuata Jr. Wow, buong buo. Si Brian Ledesma at si Rayan May Inventor. Diba? Nakakaloka. Sisi, diba? Kamusta ka na? Nang alin dyan? Taga saan sila? Ng MX3. Speaking of MX3, tuloy ko lang yung sinasabi ko kanina. Correct. Ano yung mga madalas nyong inumin na natural nyong iniinom upang nang sa ganun ay mawala yung sipon at ubo nyo? Pero Mare, since na pag-uusapan natin ng MX3, na iniinom naman natin upang makaiwas sa sipon, hindi kasi ako nakakainom ito mga nakarang araw ng MX3, kaya pero, ang bilis. Papaalala pa rin natin sa lahat ng MX3 ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri suporta ng sakit. Lamang. It's a supplement. Correct. Para lang makadagdag ng immune system sa ating katawan. At dahil sa kabutihang loob ng MX3, Mare, merong event ang MX3. Ano nga ba yon? Etong sa darating yan na linggo. Nakakaloka. Tama. Hindi, August 15. Diba? Linggo nga ba yun? Hindi. Ano naman date ngayon? 12, 13, 14, 15. Sa Webes. Webes. Bukas. Diba? August 14 ngayon diba? Hindi ka magdidesisyon ng date para sa kanila. Bukas pala yan, mga pangga. Nako, Antabayanan po at sama-sama natin yan kung kayo ay taga Baguio City. Magtungo po tayo dyan sa may SM City Baguio para sa kanilang dugtong buhay sa Dugong Alay. A blood donation drive by MX3, SM City Baguio at ng Philippine Red Cross. Mare, ulitin lang natin sa August 15, 2025 yan gaganapin sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ulitin natin saan ba, Mare? Sa SM City Baguio yan. Sa may level 3 po yan. In between ng SM Cinema 2 and 3 yata if I'm not mistaken. So kung alam mo yun, kung wala rin naman kayong gagawin at kayo taga Baguio, kung makakasaglit kayo dyan to donate blood to save lives. Diba? Kaya wag na kayo magtaka kapag may nakita kayong mga nakaratay dyan sa sa events place. Kasi di ba ganyan? Yes, mga nakahiga. Mga nakahiga. Alam mo yun, gusto ko yung mga ganyan kasi nakakatakas ka ng idlip Ay ako, alam mo ginagawa ko. Lalo pag ginagawa yan dun sa may Evergotesco. Dati. Aakit ako sa taas. Diba? Makikita kayo mga nakahiga. Ay, ang gugwapo. Ibang sinasite mo pala. Hindi. Diba? Siyempre from the top Kita mo lahat. Diba? Na nakakaloka yun. Ikaw ba, Mare? Bukod sa, siyempre, MX3 ay pang-suporta lang natin. Ano ba yung mga natural mong, sa ating baklitas? Ano yung mga natural mong iniinom kapag meron kang sipon at saka ubo? Ayan, ang sumagot na si 15 daw pala. 15 pala, 14 palang bukas sa Biyernes yan, August 15, Friday. Baka pwede mo lang akong sagutin. Ulitin natin. Sa tanong ko. Hindi, kasi nag-comment si Ano ba to? August 15 yung nandito. August 15 sa Friday. Yung mga iniinom naman, syempre, yung mga natural na sangkap na walang halong chemical tulad ng MX3. Bukod nga sa MX3, hindi naman nakikinig ito. Wala akong iniinom na iba Meron kang iniinom, di ba? Merong minsan salabat, mga ganon. Yung natural. Sabi ko nga natural! Ang kulit mo naman! Hindi, kasi natural din ang MX3, Mari. Gawa siya sa purong mangosteen. Bukod nga sa MX3. Wala. Si makulit. Wala. Wala kang herbal medicine? Wala. Talaga? MX3 lang talaga. MX3 Plus yung iniinom ko. Yun. Okay, sige, move on na tayo. Hirap mo kausap. Bakit ba? Ang hirap i-stretch. Nonsense. Okay, next. Bakit ikaw? Ano ba iniinom mo? Wala ko iniinom. Sinipon. Go. Next topic. Chismis. Go. Grabe ka naman. Di nakikinig. Support. Okay, next. So, eto na nga. Nakakaloka ka naman. Chumichika yung bakla. Basa text. Iba yung sinasagot. Tawagin mo yan. Mag-tandem kayo. Sorry naman. Kasi kinurekla ko sa date. Nasabi ko kasi Webes. Grabe naman siya. Go na. Bawal na yun. Yan. Chismis na tayo. So, eto na nga mga umakpangga. Talaga nga naman, nagsalita na mismo ang acting city mayor ng Davao City. Paulit-ulit, Kapitano Sisa. Kaya nga. Multitask kasi ang daming ginagawa. Diba? Kasi may nagko-correct. At least, diba? Salamat sa mga nagko-correct, ha? Hiya mo sila.
So, eto na nga. Eto na pinakaantabayanan. Paulit-ulit na naman. Tapusin na nga lang natin to first. Para tayo matandang may demensya. Sorry po, hindi mo na pinagtatawan may demensya. Pero may lola kasi akong ganyan dati. Paulit-ulit. Eto na nga, nagsalita na mismo ang acting Davao City Mayor na si Baste Duterte. Excited pa naman ako sa topic niya. O, diba? Patungkol nga dito sa lumabas ng issue na pilit pa rin dinidikit at inuugnay kay Vice Ganda sa mga taong gusto siyang patawan at ipaban sa Davao City. Hindi ko alam ba't gigil na gigil kayo, diba? Nagsalita na si Baste Duterte. Kasi kahapon ay, ito ay naiulat ni Nanay Christy sa kanilang programa na kung saan nga naman parang binansagan niya na ayon kay Nanay Christy ay tinawag daw na chief ni Mayor Baste itong si Vice Ganda tungkol nga sa pagkakagawa nito. Gusto ko lang pong linawin na hindi po sinabi yan ni Mayor Baste. Dahil ang nagtag lang po ng chip na yan ay nang inilabas ng SNN sa panulat ni Braille Montalio. Dito po kasi ang title po kasi niya is Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful joke made for clout. Uy, hindi daw si Basti ang nagsabi. Diba? Ang nagsabi ay yung acting Vice Mayor ng Davao City ang nakapangalan ni Mayor Rodrigo Duterte. Kumbaga hindi. Ito nga, si Miss, Davao City, siya nga yung acting ngayon eh. Kasi di ba yung tatay niya nasa Hague? Yes. Kumbaga parang lolo niya. Ito si Baste. Yes, apo yan. Hindi si Baste. Hindi ba to yung Rodrigo Duterte din ang pangalan niyan, pero the acting Vice Mayor ang nagsabi. Hindi si Baste Duterte ang nagsabi. Ang tinag nila dito is si Mayor Baste Duterte. Ayon yan dito sa naging panulat ng SNN. Naku, mali. Diba? Na nakakaloka. Mali! Diba? At least tinatag natin dahil sa kanila galing ito. Na gusto lang natin pasinungalingan na wala pong binanggit sa kahit na anong interview na rektang sinabi, gaya ng sinasabi ni Nanay Christy, na cheap daw na patulan pa. Ayon naman dito sa naturang alkalde, sinabi nga niya na maraming bagay sila na pwedeng pagtuunan ng pansin sa Davao City kaysa pansinin pa nila yung ganitong usapin. Actually, sabi din ni BP Sara, di ba? Marami, yun ang pagkakasabi nila, di ba? Marami pa silang pwedeng problemahin kaysa ito. Di ba? Na kumbaga parang alam naman at very much aware ang mga Duterte na si Vice Ganda ay isang komedyante. So, paano nyo siseryosohin ang isang komedyante? Diba? Parang gawin natin tong national issue. Diba? Na nakakaloka. Yan ang nagsabi. Si acting Vice Mayor Rodrigo Duterte Jr. Iba ito. Ano ba yan? Junior? Pero hindi. Kasi yung nilabas din nila, sinabing cheap. Nagsilita din. The second? The second. Kumbaga nagsalita din mismo itong si Baste Duterte bilang alam mo yun, wala silang parang ayaw na nilang patulan. May sinabi ba si Baste? Ang alam ko, ang nagsabi lang ng kachipan at Wala. Kaya nga, diba, kinaklaro natin ngayon. Si Rigo ang nagsabi. Correct, diba? Na yun nga yung parang sinasabi na ang cheap na ganito, ganyan, na parang kasi kahapon nung pinanonood ko yung kanilang programa. So, hinanap natin, diba? Kung talaga nga bang sinabi, sa isang panayam, wala naman pong nabanggit ang mga Duterte na cheap si Vice Ganda, cheap si ganito, diba? Na parang tipong, teka sandali, nahahaluan na yata ng pagka-personal na naman natin. Diba yung mga ganun aspeto? Hindi mang bubuyo. Correct, diba? Pero yun na nga, as in, kilaro lang din talaga nila na wala silang panahon at ang mga dadabawenyo naman, sinabi mismo din ni Baste Duterte na hindi naman din sila para sumakay sa ganitong klaseng, alam mo yun, na katatawanan para ganito. Dahil lahat sila seryoso sa mga dapat nilang gawin. Si BP Sara nga, Mare, nung napanood ko, sinabi niya na na wala pa daw siyang, hindi pa daw niya napapanood yung video. At kung sakali man, doon sa usapin ng persona ng grata, ipapaubayan niya ito sa Davao City. Correct, diba? Pero diba merong if I'm not mistaken, meron silang nilabas na memorandum. Hindi ko alam kung memorandum o parang kinundinan nila. Correct. Kinundinan ng council yung kausap natin na nakaraan.
kinundinan na nila yung ginawang pangmamak daw ni Meme Vice Ganda. Oo, may ganun. Pero walang persona non grata. Oo. Wala namang ganyan. Kasi baka iniisip kasi nung iba, ang pag sinabi kasi yung persona non grata, hindi ka makakaapak. Diba? Sa Davao. Which is, para rin sa kaalaman ng lahat, hindi mo pa pwedeng gawin yun at sabihin mo sa kapwa mo Pilipino na persona non grata ka dito. Hindi mo pwedeng sabihin na bawal kang umapak dito dahil kasi discrimination yan. Mawawalan ka ng karapatan bilang Pilipino na puntahan yon. Yan nga lang, ang sinasabi kasi doon sa persona non grata, baka kasi pagkakaintindi mari nung iba na, ay hindi, bababan yan, bawal siya dito. Alam mo gawin natin, ipaliwanag natin yung persona non grata sa ating podcast. Antabayanan nyo yan dahil pag-uusapan namin yan next Wednesday yan. Alam mo ba, meron akong chika sa'yo. Aneka. Kasi kanina, napanood ko lang yung chika ni Maharlika. Alam mo naman si Maharlika. Ay, naku, Diyos ko naman. Oo. Yung taong Bumblebee. Wow, hindi parehas! Malaki yung kanya, mas malaki may salamin. Diba? Alam mo, minsan parang siyang malaking tutubi na. May magalit yun sa atin. Kaya mo, nasa Amerika nga siya, hindi siya umuwi dito sa Pilipinas, diba? Tapang-tapang niya, nasa abroad siya, diba? Ang daming ganyan. Ba't di makauwi ang mga diba? yan? Ang daming ganyan. Si Harry Roque, diba? Na tatapang nyo magsalita online, tapos popost nyo. Pero bakit wala kayo dito? Para harap-harapin nyo, diba? Ay, pero chika ganito. May nag-text daw yata sa kanya. May nag-text sa kanya na... Kay Maharlika? May gustong ilinawin. Kasi tinatanong nito si Maharlika. Totoo ba daw na itong si Meme Vice Ganda, nung panahon ni Pinoy, nasangkot ito sa iskandalo ng ecstasy ng ipinagbabawal na gamot? Yun ba yun yung chikitam, chikititam, tam-tam, tedum-pam-pam, tedum-pam, tebedebededam. Ecstasy. Ekstano. Yun. Iba inabutan ko yun. Ay, alam mo. Magkaedad tayo. Diba? Iba. Dinugtungan mo. Bukelia. Yung drogelia. Correct. Yung tablet. Pumutok nga yun dati. Nasangkot daw ito ng panahon ni Pinoy. Tapos, ang tinatanong ni Maharlika kung totoo ba na inareglo siya ni Chris Aquino. Tapos may sinabi pa siya doon na karma na daw nila Chris Aquino. Yung kung bakit siya nagkakasakit. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, hindi ako nakikinig kay Maharlika. Napakinggan ko lang kanina kasi syempre hindi ko naman pwedeng i-skip yung yung YouTube ko habang nagpe-play siya, habang nagda-drive ako. So pinapakinggan ko lang siya magsalita. Na-realize ko na mali. Ang toxic niyan, di ba? I cannot say ang toxic kasi may mga fans siya na natutuwa sa kanya. Kahit naman sino, may mga supporter din. Pero yung taong may sakit na. Tapos sasabihin mo, karma mo yan, ganun. Di ba yung mga ganun? So ibig sabihin, tinumbok niya si Chris Aquino Chris Aquino na kaya yan intayin na lang daw na makarma din si Vice Ganda. Makakarma daw yung mga yan. So ano Vice Ganda nga, hindi nga Vice Ganda tawag niya Vice Kabayo daw Nagsawa na siya ng katitira kay PBBM, kaya si Vice Ganda na, tsaka si Chris Aquino naman. May mga sinasabi siya mga code names. Hindi ko tawag pa niya sa first lady natin, Lucifer ba yun? Diba? Oo. Tawagin mo siya dito sa Pilipinas na gano'n. Kung hindi ka pinaglakad sa Domolite. Ano tawag doon? Dolomite. Okay lang yan, Mare. Kasi, okay lang yan, Mare. Pero sandali, eto na Tama, parehas tayo ng sinabi. Pero eto, yung sinabi mo kanina, Mare, parehas pala silang acting. Kasi yung sinabi ko kanina, tama. Acting mayor si Baste Duterte. Pero hindi siya nagsalita. Diba? Wala siyang sinabi. Ang nagsalita ay yung acting vice mayor. Yung acting vice mayor na si Rigo Duterte. Yan. Ito yata yung sinasabi mong apo na si Rigo. Pero yung si Baste, anak siya. Bunsong anak ni Rodrigo. Hindi siya bunso. May kitty pa. Hindi, sa lalaki. Kasi 'di ba sa sila sa first diba? Si Kitty sa second fan. Baka magalit yung fan si Kitty. Hindi naman, pinablic naman nila yan Sa first family, ang bunso si Baste. Tapos sa second family, so ang bunso na nila si Kitty. Hindi yung friend ni Meme, ha? Hindi si Kitty Monte Carlo. Pero anyway, yun lang.
may mga ganun na mga lumalabas na na kwento na si Meme na gumagamit ng pinagbabawal na gamot dati. Di ba yung mga ganyan, ang hilig nila pag wala na silang maungkat na balita. 1 million ngayon na walang followers kay Meme daw. 1 million? Parang ano lang naman, di ba? Upon checking, parang sino man nagsabi? From 12 million, tama ba? 20. From 20 million naging 19. Pero parang 100,000 lang pala yung sa nawala. Isang 20 million followers, Mare, Oo. nawala ang 1 million. Masakit kaya yun? Oo naman. Kung talagang full yun na 1 million na. Oo. Pero kasi upon checking, hindi talaga 1 million Nabawasan lang kaya bumaba ulit ng 19. Pero 20. Oo, nasa 20 siya dati. 20 Bumaba lang million. ng ilan. Kaya doon sa counter mismo ng FB page, makikita yan sa analytics. So, hindi 1 million? Oo. Kunyari pag nabawasan, kahit nabawasan ka lang ng 100, 20 million, bababa ka ulit sa 19 million. Oo. Hindi yan kagaya sa sa YouTube channel. Naku, fake news na naman! Oo. Hindi kagaya yan sa YouTube channel, Mare, na kunwari kita mo, diba? Kunwari, meron kang 12,435. Kita mo yung butal. Kasi kay Facebook, buon lang niya, hindi niya sinasama yung butal-butal. Kaya akala tuloy ng tao, nung bumaba ng 19 million, 1 million yung nawala. Tapos marami nagpo-post, Mare, na hindi na daw sila kakain ng McDo. Pero dami namang tao kahapon dyan sa Madison. At hindi lang yun, auntie ko. Nakuha si BP Sara na nagkakape. Diba? Sa McDo. So, ibig sabihin, hindi sila napikon. Oo, hindi sila affected. Pero medyo mabigat yung sinabi ng Rigo Duterte. Na tawag doon? Kachipan. Chip chuchuwarwap. Kachipan, yung act na ginawa. Oo. Kasi hindi naman directly yung sinabing kachipan lang para patulan si Meme. Walang ganon. Oo. Diba? Gagaya ng pinatutumbukan kahapon ilabas sa programa. natin sa screen kung ano yung sinabi mismo ni Rigo. Yung pinatutumbukan kahapon sa programa nila Nanay Christy is para bang lumabas sa bibig. Ayon ito sa kanyang salaysay kahapon. Kasi pinanood ko na lumabas sa bibig ng mga Duterte na chip si Vice Ganda. Hindi po. Yung act kasi na yon. Kaya nga may karugtong kaagad yon ayon din sa salaysay ng acting city mayor ng Davao na si Baste Duterte na we don't have time for that. Yes. Marami kaming pwede pang asikasuhing importante. O, diba? Na parang, gawin natin national issue. Diba? Kung gagawin national issue, ano na nangyari? So, hayaan na lang ba natin yung 2 billion pesos na tulay? Tsaka totoo yung sinabi nitong si Stel Flores. Kung minawala man na 100,000 followers kay Meme, hindi kawalan yun. Diba? Parang, diba? Siya yata yung may highest ngayon diba? Alam ko siya may highest followers na mabot ng 20 million. Talaga? Oo. Si Ann Curtis ba ilan ang followers niya? Diba? Parang nasa I think parang basta 2 digits na rin sila. Pero mataas. Sa social media, syempre hindi siya yung pinakamataas. May mga influencers pa. Rafi Tulfo. Oo. Mataas din ang 19 million. 19 million. Diba? Parehas pala sila. Oo nga. Na nakakalo. But anyway, wala pang kumpirmasyon yung mga yon, yung mga patutsada ni Maharlika. Correct. Hindi natin alam kung totoo yan o ano ba. Diba? Pero ewan ko saan gagaling yung mga informante niya. May mga may message daw. Hindi kaya yung mga nagte-text din kay nanay, nagte-text din sa kanya. Same sila na informa. Mga iisa lang. Ano pares kayo ng asset? Oy, sabi ni nanay, hindi, sabi ni Romel Chica, sila lang daw yung totoo. Okay. Totoong pikon. sabi ni Romel Chica, di ba? Sinabihan siya ng netizen, personal, na palagawa ng fake news. Oo, di ba dun sa vlog bawiin niya? mo yan. Di ba dun sa vlog nila? Na nakakalo, hindi mo lang in-edit out. Hindi mo yan alam mo yun? Kasiraan nila yun. Sinabi nung tao kasi ilalabas mo ba yan? Oo, ilalabas ko, idadamay doon. Ay, naku, nakakaloka. Diba? Nilohika pa. Ayan, thank you so much. Mike Montero, wow, mga bagong pangalan nito nakikita ko, diba? Kahapon ay nanonood ako ng ano ba yun, yung Beauty Empire? Oo. Alam mo, napanood ko, ang dami palang commercial ni Ann Curtis. Diba? Napakarami pala niyang commercials. One of the, top endorser siya, diba? One of the.
Diba? Si Mimi din. May mga si ano commercials din, Catherine din eh. Diba? Oo. Halos lahat na lang yan. Pag nakita mo, ay Catherine. Tapos may ako din si Anne. Oo. Tapos may si Vice. Oo. Diba? Ano nangyari sa iba? Ganon. Kasi yung mga A-lister. Oo nga, diba? Si Bea Bunda. Bea Bunda? Si Bea Binene? Bea Bores! Oo. Si Bea Bores, diba? Yan Buntis yung kumakalat. daw. Oo, diba? Bukas nila Alex pag-usapan natin. Diba? Hirap parang, maging... Parang na-vindicate doon si Sian Gasa. Oo, diba? Kasi siya una naglabas doon. Diba? Pag-usapan natin yung bukas. Correct. Pero hanggang ngayon, wala pa rin talagang inilalabas ang walang City Davao. Walang confirmation. Kumaga parang yun lang. Para paglilinaw lang din sa lahat, diba? Walang persona non grata. Oo, walang persona non grata. At yung persona non grata, yun lang. Konti lang yung bibigay nating informasyon kasi tatalakayin natin to sa ating podcast. Yes. Next Wednesday nyo mapapanood yan. Ang persona non grata is kumaga parang a statement na sinasabi ng city government that you are not welcome. But it doesn't mean na hindi ka pa pwedeng umapak sa kanila. Tingnan mo si Rafi Tulfo daw ay 29.5 million. In fairness. Grabe, no? Edi siya na. Sana ganyan din karami ang followers natin. Dapat si Rafi Tulfo na lang biniro kasi ni Meme. Diba? Alam mo kung hindi kayo natin ginagawa ni Sir Rafi. Okay na, diba? Para magka 25 million din. Meme, ito challenge. Million. Sa next concert mo, Tulfo Brothers naman. Alin? Yung sa bus lane. Issue ng bus lane. Charot lang, Sir Rafi. Wow, may charot. Para lusot. Ayaw mo mabiyang-biyang. Ay, alam naman lang ng mga tao. Alam din yan ni Sir Rafi. Diba? Na mali nila? Naging issue yan. Wala akong sinasabing mali po kayo. Buti pa po si former Governor Chavit, diba? Nagboluntaryo kagad sa enforcer magbayad. Hindi mo na i-compare. Mali. Sabi niya ganun, ito, tigitan mo ako, mali ako, babayaran ko yan. Baka tinikitan din. Sir Rafi, we love you. Kaya nagagalit si Richard Gomez. Di ba isa Richard sa nagagalit? Kasi bakit di daw buksan yung bus lane? Traffic na nga. Ito naman si Richard Gomez. Gano'n ka ba kadalas dito sa Maynila, Beb? Diba? Ay, Beb. Ay! Hindi mo siya kumare. Ginawa ko naman ng tropa. Ano to, inuman lang? Gano'n. Baklitas, kailan kayo papasok sa Malacanang? Di ba magtutour din kayo dyan? Pag naimbitahan po kami ni First Lady. Oo. Yeah. Alam mo, First Lady, gusto ko yung mga dress mo. Di ba? Oo. Tsaka gusto ko ma-meet ng personal si Sandro. May mga nagtatanong sa akin, maka-BBM ba kayo? Hindi. Oo. Ako personally, hindi ko po binoto si President Bongbong Marcos. Hindi po. Oo. Ang binoto ko po nun ay, ay nasa basta nasa Sige na, tapos pink. Tapos naman yung eleksyon nasa si Lenny. Pink ang binoto ko. Pero, sa usapin po ng pagsunod sa batas natin, susunod ako. Correct. Kasi siya ang presidente na nakaupo. Diba? Kung sino na yung nailuklok, ayaw mo man o hindi, binoto man sa hindi, matuto tayong sumunod. Kasi diba, sila ang nakaupo sa pwesto. Correct. Kung ano sabihin nila, kailangan lang natin sumunod. Correct. Hindi mo naman kailangan laging sumang-ayon. Correct. Hindi ka lalaban sa agos ng tubig. Yes. Dahil pag nilabanan mo ang agos ng tubig, ay tsunami. Malulunod ka, Mars. Malulunod, ate. Malulunod ka parang pusa. Ganyan. Hindi ka kayanin ng 9 lives. Oo, hindi naman tayo magko-commercial. Ay, oo nga pala. Bakla ka. But anyways, ang mga pangyayan po muna ang ating chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!